Critics, vloggers, yung 37 vloggers, ano ang ginagawa ngayon sa inyo? Papayag na lang ba kayong papasukin ang inyong mga bahay ng Correct. mga pulis na ito sa ginagawa nilang illegal martial law? Dahil tayo ay pinagbibintangan, tayo mga kritiko, at tayo ay nagdedestabilisa ng isang gobyerno. Wala pong vloggers like us or critics like us ang nagdedestabilisa sa gobyerno di Bangag. Dahil mismo ang gobyerno di Bangag ay destabilisado na. Mismo ang Bangag nagpresidenteng Adictus Benedictus na dito sa Amerika ay na-forensic na ang video na siya ay sumisingot, yung hayop na yan ang sumisira ng Pilipinas. Yung ngayon, bicameral report na diskubre ni Congressman Ungab at pinailan ang kaso nila Attorney Vic Rodriguez at ngayon pinagpapaliwanag sila at pinapipresent sa kanila yung mga dokumento prior nilagyan ni Lisa Tanas at ni Bangag na mga numero. Hindi ba issue ng korupsyon na yan? Paulit-ulit na lang po tayo, and that is trillion pa nga yan eh. Trillions and trillions of money ng Pilipino compared to 125 million na binato nila, na ginagamit nila panira kay Vice President Sara Duterte para lang matanggal sa limelight o matanggal sa political spectrum si Inday Sara. Kaya tayo ngayon ay pinapasok sa ating mga bahay-bahay at I hope may saysay pa nga ang mag-file ng kaso sa Pilipinas. Kung sa tingin ni Jutang Genemes na si Torre, although nag-file siya ng case, pero hindi siya dadaan sa tamang proseso kasi siya ay inaatasan ni Lisa Tanas ng Bangag na administrasyon na ito na gawin nila ang labag sa batas, ang abusuhin ang mga vloggers, mga critics, pasukin sa kanilang mga bahay-bahay anytime na gusto nila para kunin ang telepono, para kunin ang mga gadgets. Kasi gusto nilang malaman kung sino-sino mga kinakausap natin. Personal natin yun. Tingnan nyo yung mga senador natin ngayon na mga mga re-electionist. Nakakampi natin. Pero mabuti na lang din yun at nagsasalita sila. Ngayon nyo lang na pagtanto-tanto. Nakikita nila yan eh. Ang problema kasi sa ibang mga politiko na supposedly nakakaagapay natin ay mga vested interest lang. Personal interest lang din ang iniisip. Baka maapektuhan ang kanilang mga kandidatura and everything. Kaya hindi sila kaagad nagsalita. Kailangan pang may makadiskubre, katulad ni Ungab, katulad ni Rodriguez, Kaya nga, kung sino pa man. tahimik yung Kailangan ibang pa magyaw-yaw nasa ni Pangulong Duterte kakampi para ng magkaroon Duterte lahat ng balls. na At dahil nga politiko. desperado sila, dahil nga abusado, wala na po silang nire-respeto na batas. Ang punot dulo ng ginagawa ng Bangag na administrasyon na ito ay pagnanakaw, paghahakot sa pera ng mamamayang Pilipino. Bago pa yung bicameral report, bago pa yung National Budget 2025 na now 70% ay nagastos na nila o naipamudmud na. Pebrero pa Kaya lang nga. yan ang bagong Ubus na ang budget. Attorney Vic 2 Rodriguez. buwan Sabi pa nga lang. niya, baka manalo lang tayo sa paper o nanalo nga tayo. Dineclare ng Supreme Court na ito ay illegal, immoral o kung ano pa man. Nasa na yung pera? Nasaan na Yun. ang 70% ng 6.325 trillion na i-transport na nila through crypto, through what, kung ano pang form of transportation ang ginamit nila para itago ang pera ninyo. Kaya kawawa talaga kayo mga kababayan. Yeah, tama ka. Maharlika. Kawawa talaga ang Pilipinas. Tinatransfer na daw. Tinatago na sa cryptocurrency ng Bangag. Oh, see? Mismo si Maharlika yan nagpasabog. Matagal na yung pinasabog ni Maharlika. Na yan, utos daw talaga ni Lisa Butod, Lisa Satanas Marcos, nagipitin ang lahat ng mga kritiko ng gobyerno ni Bangag ng asawa niyang inutil na Marcos Jr. Gipitin at sampahan ng kaso. Kung wala silang magigipit, hanapan ka talaga nila ng butas na magigipit ka. Kung nagbabayad ka ba sa BIR, kung nagbabayad ka ba ng tax, kung may mga negosyo kayo na pinagtripan kayo ni Lisa Butod, gigipitin daw talaga kayo. Yan ang Pilipinas ngayon. Ang baguong Pilipinas ni Marcos Jr. Adictos.
Tinatransform niya ang Pilipinas ngayon na wala ng batas. Diktadorya na. Sinusunod ni Bangag Jr. ang yapak ng ama niyang the best magnanakaw sa buong mundo. Yan, itong nabulok na Ferdinand Marcos na ama ni BBM Marcos Adik, na isang diktadorya na maraming kaso sabay binaviolate ang human rights ng mga tao noon. Marami daw pinapatay noon yung ama niyang nabubulok dyan sa bahay nila bago maipalibing ni Tatay Digong. Tapos ngayon ang ginagawa, walang utang na loob itong putang inang Marcos Jr. na adiktos binidiktos sa mga Duterte. Tapos ginigipit pa ngayon si Sara. Dito nyo talagang makikita na itong si Marcos Bangag ay wala talagang balls, wala talagang balls, wala talagang power bilang isang presidente. Hindi katulad noon kay Tatay Digong, kay PRRD, na isang salita lang, takot na lahat, pati mga kabinete niya. Katulad nung sinasabi niya, wala daw tubig yung saang banda doon sa Maynila. That time, mayroong nag-report kay PRRD na wala daw tubig, nasa Davao, si Tatay Digong that time. Pero isa lang ang salita niya. Sabi niya, pagbalik ko dyan sa Maynila bukas, pag hindi pa rin, wala pa rin tubig ang area doon, wala pa rin supply ng tubig yung mga taong bayan sa area na yan, lulunurin ko kayo. O ano yung pananakot niya? O di pagbalik ni Tatay Digong sa Maynila pagka next day, biglang may tubig na. Yan ang nakikita natin sa mga Duterte. May power. Takot ang lahat sa isang salita. Tulad noong bago siya makaupo bilang presidente noon, si PRRD. Sinasabi niya sa mga press con sa mga news, sa mga media, na pag ako'y magiging presidente, pag ako'y mananalo bilang presidente, it will be bloody. Kasi talagang susugpuin ko lahat ng mga kartel, laboratorio, ng mga droga. Papatayin ko lahat kayo. O, 'di ba? So, anong nangyayari? Ang resulta, di positive. Ang resulta, pag-upo ni PRRD, ilang milyones na agad ang nagsusurinderan. Pati yung mga drug addict, nagsisurindera na lahat sa barangay nila. So ano yan? Di ba isa yan na tulong na maayos ang bansa natin? Kaya yun ang sinasabi ko. Sa panahon lang ni PRRD, binalik ang kalsada sa mga matitinong tao. Ngayon, imbes kay nalinis na ni Tatay Digong ang kalsada noon, wala nang mga kriminal, wala nang mga drug addict na palaboy-laboy sa kalsada, nag-aabang ng mabibiktima nila, mga hold-upper. Ngayon, wala na. Binabalik na ni Bangag Marcos Jr. ang kalsada sa mga kriminal. Sila na ang naghari-harian. Kita naman ninyo mga taong bayan, huwag kayong magbulag-bulagan yung mga tanga dyan at mga tulog pa yung mga utak na mga bubo. Huwag kayong magbulag-bulagan. Araw-gabi, ilang mga kabataan, ilang mga Pilipinong namamatay, binabaril, sinasaksak. Nagbabanggaan sa kalsada, kunyari mayroong naghahabulang mga sasakyan. Pagkatapos, pag hindi nagkaintindihan, sa racing nila, ayan, nagpataya na, nagbarila na. Masangga mo lang yung isang sasakyan niya ng kunti, babarilin ka na. Kasi wala na kasing takot. Ang mga kayabangan ng mga utak kriminal ngayon sa panahon ni Marcos Jr., hindi na natatakot.
Wala na silang takot gumawa ng krimen. Dahil mismo mga kapulisan, hindi naman lahat ha, maraming mga kapulisan na ang mga leader ng mga sindikato dyan. Yan yun. Tingnan mo nga yung pumatay sa magpiyansi. Mga pulis. Karamihan ngayon, sangkot na ang mga pulis. Bumalik na naman ang mga salot, ang mga tiwaling pulis sa trabahong kriminal. Yan yun. Hindi lahat ha. Hindi lahat ng mga pulis. Pero ngayon, sa panahon talaga ni Bangag, marami na talaga ang pumapasok sa mga ganitong paraan. Kalukuhan, mga kadimunyuhan. Yung nagkidnap sa bata sa British school dyan sa Maynila, yung anak ng Chinese, na pinaparansom ng ilan yun? 20 million US dollar ba yun? O billion? So ano yan? Anong klaseng Pilipinas tayo mayroon? Wala na pong batas ang Pilipinas. Ginagawa na po nila lahat ang gusto nilang gagawin. Haharasin ka. Lulusobin yung bahay mo. O, tingnan mo si Turi. Yung paglusob niya doon sa bahay ng isang vlogger na si Jun Hibinis ba yun? Sa bahay ni Jun, kinuha yung cellphone niya, kinuha yung computer niya. Isang panghaharas yun. Pananakot yun sa lahat sa atin na mananahimik tayo. Dahil sabi pa nga ni Maharlika, utos, inatasan ni Lisa Satanas si Tory. Nagigipitin ang lahat ng mga vlogger na pag nagsasalita kontra sa administrasyon na ito. Dahil ang gusto ni Lisa Butod, tayong mga taong bayan, makikinig dyan sa mga bayaran nilang mga mainstream media. Si Maharlika din ang nagpasabog nito na yung mga mainstream media sinungal-ngalan bawat linggo ni Lisa Butod. Yung iba dyan, mga bayaran daw. Kaya yan ang gusto nila. Na sa kanila tayo makikinig dahil puno ng kasinungalingan, puno ng panluluko. Ayaw ng gobyernong ito na mayroong mga vlogger na nagsasalita ng katotohanan. Dahil ang gusto ng gobyernong ito, linlangin tayo, gaguhin tayo, lulukuhin tayo, at maniniwala tayo sa putang inang mga mainstream media, puro bias yung karamihan dyan. Na hindi naman nagka-cover sila sa lahat ng mga nangyayari. Tingnan nyo, ngayon puro palabas ng mainstream media, impeachment, impeachment, impeachment. Pero yung rally ng mga PDP laban ng Duterte line-up, senatorial line-up, hindi nila kina-cover. Yung pag-risback ng mga Duterte senatorial line-up ni PRRD na sinasabi nga ang suka ay isang pangano sa mga piking tao, panghugas sa mga piking ginto, sabi pa nga ni Attorney Vic. Mayroon bang mga mainstream media na nag-cover, na nag-report sa mga nangyayari ngayon sa ginagawa ng mga rally ng mga ng PDP laban? Wala. Puro mga vlogger lang ang nagbabalita. Yung mga mainstream media, andoon sila. Kay Bangag, andoon sila sa team ni Marcos Jr. na sinusuka na ng taong bayan. Yan ang team na sinusuka, yan ang pinaghabhabulan ng mga mainstream media doon na panay ang report. Pero pag dito kayo sa mga PDP laban, Diyos ko po, wala akong nakita. Puro ang nakita ko sa YouTube, puro mga vlogger lang ang nagbabalita
sa rally ng mga PDP laban. Dahil ang gusto nila, i-mind conditioning nila yung mga taong bayan na nagtulog-tulugan sa kangkungan na gusto nila maniniwala sa gobyernong bangag. Ayaw nilang maniniwala sa mga vlogger na nagsasabi ng katotohanan at nagla-live sa buong nangyayari. Yon. Kaya ginigipit ang mga vlogger ngayon. Yan daw ang utos ni Lisa Butod ng demonyong kidnapper. Habangan po natin ang pag-interview ni Maharlika sa nanay ng 2 bata na kinikidnap daw ni Lisa Marcos kasabwat si Bangag Adictos Marcos Jr. Abangan natin yan. Mag-live si Maharlika, i-interviewin niya yung nanay sa 2 bata na kinikidnap ni Lisa Marcos dyan sa Turkey kasabwat ang mga ISAF. At si Tidi Boy Locsin, asawa ni Tidi Boy Locsin na kasabwat sa DFA, na ginagawaan ng passport para mabit-bit ang 2 bata maiuwi sa Pilipinas. Bit-bit ng mga ISAF. Yun. Abangan natin yan, mga taong bayan. Kung paano paano sasabwatin ni Lisa Butod Satanas ang mga ISAF sa pagkidnap sa 2 bata sa Turkey. Yan lang. Kaya itong Pilipinas, wala na po kayong maaasahan. Secret martial law na, wala ng batas. Ang mga pulis na ang masusunod katulad ni Tory. Siya na ang masusunod dahil si Tory ang panlaban ngayon ni Bangag Marcos Jr. na gumagawa ng mga panghaharas sa ating lahat. Si Tory ang ginagawa nilang demonyo na manghaharas sa atin na inuutosan ng bangag na gobyernong ito para harasin tayong mga ordinaryong mamamayang Pilipino. Makikinig po kayo sa mga vlogger, wag na po kayong makikinig sa mga jutang ginimis na mga mainstream media na puro mga takot na sungal-ngalan yung iba. Sa vlogger po kayo makikinig sa buong katotohanang isyu ng Pilipinas. Yan yun.